Naudlot na plano ng EDSA rehabilitation itutuloy na simula sa December 24. Cashless payment sa mga bus sa EDSA Carousel sisimulan na ngayong araw. Land Transportation Office magdideploy ng mobile command center sa NLEX at SLEX ngayong holiday season. Pagpapatupad ng mahigpit na seguridad ngayong holiday season, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang pondo ng bansa sa 2026. Target na tapusin ngayong araw. At House Speaker Boje D. III itinangging may budget insertion sa 2026 budget BICAM ng Department of Public Works and Highways. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, December 17, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng bagong mga star-ranked officers ng Philippine National Police. May mensahe naman ang Pangulo sa promoted generals ng PNP lalo na ngayong holiday season. Mula sa Malacanang, alamin natin ang detalye kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa mga na-promote na officials ng PNP? Yes, Ella, sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panunumpa ng bagong star rank officers ng Philippine National Police sa Malacanang kanina, sinabi niya na ang mas mataas na ranggo ay may kaakibat na mas malawak na kapangyarihan at may mas malaking impluwensya sa mga operasyon ng pulisya, sa kapakanan ng kanilang mga tauhan at higit sa lahat sa publiko. Bahagi ng mensahe ni Pangulong Marcos ang pagtiyak na may papatupad ng mataas na antas ng seguridad at pagbabantay sa kaligtasan ng mamamayan ngayong holiday season. As we are in the holiday season, when more people are out in public and families are on the move, this period calls for heightened security and vigilance. So maintain a visible and reassuring presence on our roads, in public spaces, in transport hubs, and in communities where families gather. Ayon sa Pangulo, patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ng mga reforma na makapagpapabuti sa kapakanan ng PNP. Binanggit niya ang hakbang na itaas ang base pay ng military at uniform personnel. Dagdag pa ang pagtataas ng daily subsistence allowance. Pagtitiyak ni PPBBM, hindi lamang kapakanan ng PNP personnel ang tututukan ng administrasyon, kundi maging ang kanilang mga pamilya. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inalis na ng pamahalaan ang bayarin at buwis sa mahigit 100 unclaimed balikbayan boxes na ipinadala ng mga overseas Filipino workers sa kanilang pamilya. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinimulan na ng Bureau of Customs ang pamamahagi ng 130 na balikbayan boxes mula sa mga inabandonang container van sa NAIA Terminal 3. Ayon sa Pangulo, naiwan sa bodega ang mga kahon dahil hindi nabayaran ang mga kaukulang buwis, kahit malinaw na pagmamayari ito ng mga OFW. Layunin ng hakbang na matiyak na makararating sa kanilang mga pamilya ang mga balikbayan boxes ngayong holiday season. Target ng simulan sa susunod na linggo ang nahintong plano na EDSA rehabilitation ngayong taon. Ito ang inanunsyo ngayong araw ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority.
Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Jed Neresina, live. Ed, kailan sisimulan ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa DPWH at MMDA? Ella, planong simulan sa darating na December 24 alas 11 ng gabi itong EDSA rehabilitation ayon sa Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay matapos hindi matuloy yung naunang planong rehabilitasyon na dapat ay sisimulan noong Hunyo ngayong taon. Tuloy na ayon sa DPWH ang planong pagsasaayos ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, agad na itong sisimulan sa darating na December 24 kasabay ng holiday break o uwian ng karamihan sa probinsya. Paliwanag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Base sa kanilang datos, mas kaunti ang motorista sa EDSA kapag ganitong mga araw. Kaya pasok ito sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang gagawing pag-aayos sa lugar ay hindi masyadong makakaabala sa mga motorista maging sa mga commuter. Bukod dito, inanunsyo rin ngayong araw ang mga naging pagbabago sa plano ng EDSA rehabilitation kung ikukumpara sa nauna noon. Yung unang plano, 2 taon minimum ang sinabi ng DPWH. Sabi ng Pangulo, hindi pa pwede yan. Kailangan yan maikse. So, ang bagong plano, 8 buwan na lang. Ayon kay Secretary Dizon, ang unang phase ay magsisimula na sa susunod na linggo at target matapos sa Abril o Mayo ng 2026. Magiging focus ng rehabilitasyon ay sa Ross Boulevard muna hanggang sa Orense. Samantala mula alas 11 ng gabi ng December 24 hanggang January 5, 2026 ng alas 4 ng umaga ay 24/7 ang magiging trabahong gagawin ng DPWH sa EDSA Rehabilitation. Dito gagawin ang lahat ng reblocking na kailangang magawa, maging ang pag-aaspalto sa EDSA busway. Ella, kaugnay nito, binanggit din kanina ng MMDA na yung naunang plano na magkakaroon ng number scheme kasabay ng EDSA Rehabilitation ay wala na dito sa panibagong plano ng pagre-rehabilitate sa EDSA. At bukod dyan, tiniyak ng DPWH, ng MMDA, maging ng Department of Transportation na itong panibagong planong inilatag nila sa EDSA Rehabilitation, ang target nila ay less yung mga magiging disruption pagdating doon sa trafiko at maging doon ay napababa na rin nila ang presyong gagastusin dito sa rehabilitasyon. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Inilunsad ngayong araw ng Land Transportation Office o LTO ang Mobile Command Center na ide-deploy sa papalapit na holiday exodus. Ayon sa LTO, magsisilbing extension ng kanilang central office na maaring lapitan ng mga motorista sakaling magkaroon ng problema sa kanilang pagbiyahe. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, kailan pa sisimulan ang operasyon nitong LTO Mobile Command Center at ano-ano yung mga serbisyo yung maaari nilang maipaglingkod sa mga motorista? Magandang tanghali, aga bukas sisimulan na ng Land Transportation Office na i-deploy sa SLEX yung isa sa kanilang Mobile Command Center bilang monitoring na rin lalo na sa mga babiyahe ng mga commuter, gayon din sa mga paroot parito ng mga sasakyan dahil dito sa inaasahan ngang holiday rush. Ayon kay Land Transportation Office Chief ASEC Marcus Lacanilaw, sakaling makakita ang publiko ng violation, road rage, mga paglabag at iba pang insidente sa kalsada, maaaring lumapit sa Mobile Command Center ng ahensya. Magsisilbing extension ito ng Central Office ng LTO sa mismong kalsada paraan upang mailapit sa publiko ang opisina ng LTO. Magiging tulong din ito upang mas mabilis at real-time na mamonitor ang lahat ng insidente sa kalsada, lalo na sa inaasahang exodus.
So lahat ng data, lahat ng kailangan nilang support, kasi may mga camera yan. AI-based din yung camera na nakalagay doon. So, ma-identify yung identification ng sasakyan, kung yun ba yung tamang plaka niya, yun yung tamang kulay niya na tumatakbo sa kalye. 2 mobile command center ang ide-deploy ng ahensya. Ipupwesto ito sa NLEX at SLEX. Magpa-function 24/7 na tatagal hanggang January 4 pagkatapos ng pagpapalit ng taon, pagkabalik ng lahat ng mga umuwi galing probinsya. Binanggit din ng opisyal na nagkaroon na ng testing noong November 30 sa Mobile Command Center at nakita na mas epektibo nilang namomonitor ang lahat ng sasakyan na lumalabag, lalo na sa may mga kambal plaka at iba pang issue. Uunahin muna bukas yung SLEX na ma-deployan itong command center at inaasahan na sa susunod na linggo yung gawin naman ng sa NLEX dahil paparating na itong isa pang mobile command center ng LTO. Kaya sa simula bukas hanggang sa mga susunod na araw, inaasahan na mararamdaman na ng publiko at makikita na nila itong command center ng ahensya. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Sisimula na ngayong araw ng Department of Transportation ang cashless payment sa mga bus na bumibiyahe sa EDSA Carousel. Mula sa Parañaque City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, paano ba ang sistema ng cashless payment sa bus? Magandang umaga, Ella. 2 step lang ang gagawin ng isang pasahero para magamit ang cashless payment. Una ay buksan lamang ang e-wallet app o GCash at buksan ang QR code na hawak ng konduktor at i-insert o ilagay kung magkano ang halaga ng pamasahe. Ngayong araw ay inilunsad ng Department of Transportation dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang cashless payment sa mga bus na bumiyahe sa EDSA Carousel. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bagamat gumagamit ng app ay pareho lang ang pamasahe at hindi ibig sabihin na mayroong additional charge na sisingilin sa mga pasahero. Ayon pa sa kalihim, isang option lang din ito ng pagbabayad at maaari pa rin naman aniyang magbayad ng cash sa mga bus. Dagdag pa ni Secretary Lopez, asahan ng mga commuter na ilulunsad din ng DOTR sa iba pang biyahe ng bus ang cashless payment. Ella, matapos naman ang programa dito sa PITX ay magko-commute galing sina Secretary Lopez kasama ang iba pang opisyal ng DOTR. At yan mo ng ating update mula rito sa Parañaque City. Balik sa inyo yan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Inilunsad ng Department of Justice o DOJ ang isang anti-colorum special task force na uusig sa mga sindikato o transport group na walang kaukulang prangkisa na mamasada. Narito ang report ni Dante Amento. Sa unang pagkakataon, magkatuwang ang Department of Justice o DOJ, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR. Ito ay upang masugpo ang paglipana ng mga iligal na mga pampublikong transportasyon na walang kaukulang prangkisa para sa kanilang operasyon. Inihayag ng DOJ na inilunsad nila ang isang anti-colorum special task force para usigin o maghahain ng kaso sa mga lumabag sa batas. May batas ho kasi. Sinasabi, hindi ka pwedeng mamasada kung wala kang prangkisa. At kaakibat ng prangkisa, may mga proteksyon sa publiko. Di ba? May mga proteksyon sa publiko, may insurance. Ayon kay LTFRB Secretary Vigor Mendoza, sa tulong ng DOJ, tututukan muna nila ang mga organized group o sindikato sa sektor ng transportasyon. Hihingi din sila ng tulong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para sa intelligence gathering. Magkakaroon din ng information drive para maipaunawa sa publiko kung gaano kabigat ang parusa sa kasong kriminal na posibleng isampa sa sino mang mahuhuli na walang prangkisa o gumawa ng iligal. Panawagan ng DOJ, DOTR sa publiko na i-report sa kanila ang iligal o walang prangkisa na namamasada. Matututukan na po ng DOJ, ng DOTR at LTFRB ang mga ganitong colorum na mga
sabi natin operators. So, as of now, we're encouraging also yung mga kolorum to take this opportunity na sana maging lehitimo po kayo. Lumaban po kayo ng patas. Binigyang diin ng DOJ at LTFRB na kawawa ang biktima kapag nagkaroon ng aksidente dahil wala silang insurance. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong huling buwan ng taon, isa sa hinihintay ng empleyado ang kanilang 13th month pay. Paalala ng Department of Labor and Employment sa mga employer, bawal i-delay ang pagbibigay nito. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Natanggap mo na ba ang 13th month pay mo? Yes po. Last November 20. Yes po. Kailan po? Actually, yesterday lang. Ayon sa batas, hanggang December 24 ang bigayan ng 13th month pay at required matanggap ng bawat empleyado. Ito ang benepisyong itinakda ng pamahalaan para sa lahat ng manggagawang nakapagtrabaho ng kahit isang buwan sa loob ng isang taon. Para kay Vin, mas gusto niyang makuha ang kanyang 13th month pay kung kailan malapit na ang holiday celebrations, lalo na at taon-taon ay naglalaan siya ng regalo para sa kanyang pamilya. So na-experience ko dapat mas later para hindi masyado maubos. Kasi yung next cut-off pa medyo after na ng Christmas. Ganito rin ang pananaw ni Tatay Celso na November pa lang ay nakuha na ang kanyang 13th month pay at nagamit ng pambayad sa ibang mga pangangailangan. Dapat December talaga para yung mga bata mabibili mo yung gusto. Kasi yung natanggap namin, paubos na. Nagagastos na agad yun kasi babayarin natin yung mga bahay, tubig. Samantala, ayon sa Presidential Decree No. 851, ang hindi pagbibigay ng 13th month pay ay labag sa Labor Code at itinuturing na money claim cases. Ibig sabihin, maaaring magreklamo ang isang empleyado laban sa kanyang employer kung hindi matanggap ang partikular na bayad na ito. Maaaring tumawag sa Department of Labor and Employment Hotline na 1349 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para sa mga ganitong usapin o magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page o email address na hotline1349@dole.gov.ph. Paglilinaw rin ng ahensya, ang 13th month pay ay iba pa sa mga company bonus na hindi naman required ibigay ng mga employer. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Kumpiyansa pa rin ang Malacanang na maipapasa ng Kongreso ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ito'y sa kabila ng deadlock ng Bicameral Conference Committee dahil sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa press briefing kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nitong ayaw ng Pangulo ng reenacted budget at ayaw nilang isipin ang Plan B. Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag nagkataon. Ipinagpaliban ng Bicameral Conference Committee ang pag-aproba ng budget para sa Department of Public Works and Highways. Pansamantala, inaprobahan naman sa bicameral meeting ang budget ng iba pang ahensya. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr.
Ipatutupad ang revised adjustment factor sa lahat ng 10,000 proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ito ang tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian sa pagpapatuloy ng Bicameral Conference Committee meeting kahapon. Kasunod ito ng pagsusumite ni Secretary Vince Dizon ng naturang datos para sa mas eksaktong presyo ng mga materyales na gagamitin sa mga proyekto. Layo nito na tugunan ang hiling ng DPWH na maibalik ang 45 billion pesos na panukalang budget ng ahensya na tinapyas ng Senado mula sa mga overpriced project. So our team in the Senate received the revised adjustment factors and they applied this to the 10,000 projects. Unfortunately, they couldn't complete it by this time. We were hoping that they can complete it before the start of the Bicameral Conference Committee meeting, but because of the enormous task of applying it to 10,000. And hindi lang applying it to 10,000, dapat magbalanse lahat. No? Importante, nagbabalanse. So they needed more time to do this. So the team assured me that hindi ho sila matutulog tonight. No? Hindi ho sila uwi. And they assured me that all of these things will be ready by tomorrow. Bunsod nito, inirekomenda ng Senate panel ng BICAM na talakayin muna ang panukalang budget ng ibang ahensya. So with that, I would like to respectfully request from the chairperson to do the other departments first. We leave the DPWH budget for tomorrow so that we will have the new CMPD as we discuss the DPWH budget. And we can tackle the budget of the other departments such as the agrarian reform and the DILG. Sumang-ayon naman dito ang panig ng Kamara sa pangunguna ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. I am very much well appraised of the what's going on with regard to how SecVins is trying to come up with the adjusted computation. So I understand the level of work that would come into having to process all the data. So with that, the House contingent looks forward to seeing the output of this new exercise done by DPWH. And with that, we concur that we can proceed with other agencies first and then tackle DPWH once the information is ready. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Senado at Kamara na tapusin na ngayong araw ang Bicameral Conference Committee deliberations para sa panukalang 2026 national budget. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Dante Amento Live. Dante, ano pa ba yung inaasahang matatalakay ngayon sa BICAM at yan ba ay talagang matatapos na ngayong araw? Magandang tanghali aga. Sa nakuha nating impormasyon, kabilang sa tatalakayin pa na pondo ng iba't ibang ahensya ay yung Department of Public Works and Highways o DPWH. Gayon din yung pondo para sa Farm to Market Road ng Department of Agriculture. At sinabi naman ng dalawang pinuno ng komite ng Senado at gayon din ng House of Representatives na talagang sisikapin nilang tapusin ngayong araw dahil nga malapit na rin matapos yung taon kung kailan kailangan na mapirmahan ng ating Pangulo ang 2026 proposed national budget. Inihayag ng Senado at House of Representatives na target nilang tapusin ngayong araw ang pagtalakay o Bicameral Conference Committee deliberations ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, target nilang maitransmit ang enrolled bill ng proposed 2026 budget sa tanggapan ng Pangulo bago matapos ang taon. Mahalaga ang quorum sa mga miyembro ng Senado at Kamara para maratipikahan nila ang Bicam Committee report. Sa susunod na linggo naman ay target ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na maratipikahan ang panukalang pondo. Want to transmit this to Malacanang enough time before the New Year's kasi ang cut-off is New Year's. So
kaya naman. Ang problema, mga members ba natin ay nagbabakasyon na. Kasi kailangan i-ratify doon. Dagdag pa ni House on Appropriations Committee Chair Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, nasa 20 pondo ng iba't ibang ahensya ang natapos nilang talakayin kahapon hanggang kaninang madaling araw. There are over 20, so hindi ko na po maiisa-isahin. But I think as per our latest count, we still have 11 to go. So, pero we're very, very positive that we'll be able to finish the BICAM tomorrow. Pa ni Representative Swansing, gagawin nila ang lahat para masiguradong mapirmahan ng Pangulo ang 2026 proposed budget bago matapos ang taon. Ito ay upang maiwasan na magkaroon ng tinatawag na reenactment o pag-adapt na lamang ng 2025 budget. Mamayang alas 4 ng hapon ay magre-resume ang pagtalakay sa 2026 proposed budget ng Bicameral Conference Committee. Aga kabilang nga sa natapos na yung pag-deliberate o pagtalakay ay ang pondo para sa tanggapan ng ating Pangulo na umabot po yan sa 28 billion pesos na budget. Samantala tapos na rin ang pagtalakay sa pondo naman na panukalang pondo para sa Office of the Vice President na umabot ng 889 million pesos. Yan man ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Itinanggi ni House Speaker and Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III ang alegasyong may insertion sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay sa kasagsagan ng Bicameral Conference Committee o BICAM deliberations para sa pambansang pondo ng susunod na taon. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang paliwanag ni Speaker di sa mga alegasyon ng 2026 budget insertions? Ella, dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng mga miyembro ng House of Representatives yung 2026 House General Appropriations Bill o HGAP bago pa man isagawa yung Bicameral Conference Committee meeting o BICAM. Yan yung binigyang diin ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Ginawa nito ang pahayag matapos lumabas ang ulat na ang House Speaker ang may pinakamalaking insertions umano sa House Proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pahayag ni Speaker D. III, iginit itong walang nangyayaring insertion o palihim na pagdaragdag ng pondo o probisyon sa BICAM. Dagdag pa nito, lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na yung pondo, probisyon at mga programa ay dumaan sa tamang proseso. Inaprubahan ng buong House of Representatives sa ikatlong pagbasa at bago pa man magsimula yung BICAM. Git pa nito, ang tungkulin ng BICAM ay pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara at hindi ang magpasok ng bago o ilusot ang hindi napagkasunduan. Mali rin anya ang mga alegasyon na mayroong insertion sa BICAM. Tindigan din ng House Speaker na walang irregularidad at walang pagtatago sa ginawang budget process dito sa Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo na isubsidize ng gobyerno ang mga bakanting condominium bilang bahagi ng housing program, kasunod ng pag-alis ng mga pogo na dati umuupa sa mga ito. Ginawa niya ang panukala matapos bawasan ng Bicameral Conference Committee ang budget ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH sa 35 million pesos mula 700 million pesos. Ipinaliwanag ni Senate Finance Chair Sherwin Gatchalian na mismong DHSUD ang humiling ng bawas dahil hindi nagagamit ang pondo at ililipat umano ang programa sa National Housing Authority. Bukas naman ang Senado na pag-aralan pa ang mungkahi ni Tulfo sa susunod na taon, lalo't libo-libong condo unit sa Metro Manila ang nananatiling hindi pa nabibenta.
Inaprobahan na ng Kamara ang panukalang batas para maging permanente ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. 270 ang bumoto ng pabor sa House Bill number 6636, 8 ang tumutol at 2 ang abstentions. Isa sa 8 tumutol si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Anya, maaaring magamit ang programa sa patronage politics. The forms of assistance described and enumerated in sections 4 and 5 are a hodgepodge menu of almost all imaginable services available in a campaign kitty that smells of pork and patronage. Vulnerable po ito sa tagas ng resources, kapabayaan o pag-abuso ng mga magpapatupad na mga ito. Nagsauli kahapon ng 40 million pesos sa Department of Justice o DOJ si dating Department of Public Works and Highways National Capital Region Director Gerald Opulencia. Ayon sa DOJ, inisyal o partial pa lamang ito ng ipinangako niyang kabuuang halaga na ibabalik sa pamahalaan. Sinabi ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na mula umano ito sa kickbacks sa iba't ibang transaksyon o proyekto. Kasama rin anya ni Opulencia sa mga respondent o inireklamo kaugnay ng ghost flood control projects sa Bulacan. Ngunit dilinaw ng DOJ na ang isinauling pera ay walang kinalaman sa anomalya hinggil sa flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Ito ay bahagi ng kanyang mas malaking commitment na magsoli ng 150 million pesos. Ito ay dineklara niya na kanyang kinita mula sa iba't ibang mga proyekto na hindi niya illegal niyang nakuha. Dito sa mga flood control projects sa Bulacan, iniimbestigahan sa kasalukuyan, wala naman siyang natatanggap, wala siyang kuhang bahagi. No? Pero yung kanyang testimonya ay mahalaga. Target ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority na mapagana muli ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Manila. Ito ay matapos madiskubre na hindi napakinabangan ang pumping station sa loob ng halos 8 taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Binabantayan at pinamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos at muling pagpapagana sa Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ayon sa DPWH, target nilang mapagana ang isa sa mga pumps sa nasabing lugar sa January 16 sa susunod na taon bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. Ngunit bago ang panahon ng tag-ulan, sisikapin naman nilang maging fully operational na ito o kahit 3 lang sa 4 na pumps ang mapagana na. Kaugnay nito, katuwang ng DPWH ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na siyang magbabantay kung maayos pa bang gagana ang lumang mga pump. Dahil kung hindi, ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Meron po kaming plan B na palta na po lahat yung buong system. Iisipin nyo, sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po, probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Sa ganitong paraan, aniya, mas makatitipid ang pamahalaan kaysa paulit-ulit ang gagawing pagkukumpuni at unti-unti ang gagawing repair sa Sunog-Apog. Kisa naman po tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to, hindi masaserve yung catchment area which includes Espanya. Repair tayo ng repair, mag-aaksaya tayo ng mas maraming pera. In the meantime, hindi po natin nasusolusyonan yung baha. At sa pagtutulungan ng DPWH, MMDA, pamahalaang lungsod ng Maynila at private sectors, pinagtibay ang plano na dala ay pangmatagalang solusyon at hindi lamang band-aid na tatakip ng bahagya sa problema sa pagbaha sa Metro Manila. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iniimbestigahan ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga aktibidad ng mag-amang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach na nananatili sa Pilipinas ilang araw bago gawin ang malagim na krimen. Tinututukang alamin sa ngayon kung nagkaroon ng anumang pagsasanay o kontak ang mga suspect sa lokal na teroristang grupo. Tinayak naman ng AFP na walang kakayahan ang mga lokal na teroristang grupo para sa malakihang pag-atake o recruitment. Binigyan din ito na mahalagang malinawan ang publiko sa issue upang hindi makaapekto sa turismo at ekonomiya ng bansa. Patuloy pang nangangalap ng ebidensya ang sandatahang lakas ng bansa bago gumawa ng opisyal na pahayag. Nagbabala ang Department of Energy na maaaring makaranas ng manipis na supply ng kuryente ang Visayas sa 2026 dahil sa mataas na demand at limitadong source. Ayon kay Energy Undersecretary Maylene Kapungkol, lumabas sa paunang simulation ang posibilidad ng mga yellow alert sa rehiyon bagamat hindi inaasahan ang malawakang brownout. Nakatutok ang DOE sa pagmonitor ng demand growth, dagdag na pasilidad at mga planta na nasa maintenance o may force majeure. Batay din sa pagtataya ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP, nananatiling pinaka-vulnerable ang Visayas dahil sa pagdepende nito sa supply mula Luzon at Mindanao. Formal nang inilunsad ngayon sa Benguet ng isang grupo ang tinatawag na Elevate AIDA program. Layo nito na sanayin ang mga kababaihan sa pagtatrabaho online o remote work, partikular na sa data annotation na mahalaga sa pag-unlad ng artificial intelligence. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctulero live. Grace, paano magiging kapakipakinabang para sa mga kababaihan sa Benguet itong Elevate AIDA program? Yes, Ella, ayon sa Connected Women at mga katuwang nito, layon ng programa na bigyan ng kakayahan at pagkakakitaan ang mga kababaihang kulang sa oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng online at remote work. Ang Elevate AIDA ay programa ng Connected Women sa pakipagtulungan ng Aboitiz Group, Luzon Hydro Corporation at Pamahalaang Panlalawigan ng Benguet. Layon ng programa na ihanda ang mga kababaihan sa online at remote work, partikular sa data annotation na mahalaga sa pag-unlad ng artificial intelligence. Ayon sa Connected Women, mahigit 2,800 kababaihan na sa buong bansa ang nasanay at sa pagdagdag ng Benguet ay mas dadami pa ito. With the addition of Benguet, we now can say that we're in Luzon, Visayas, and Mindanao. We will be training the first 65 women ng Benguet po. Magsisimula sa Enero ang 4 na linggong pagsasanay o 20 araw ng intensive training. Bukod sa IT at data annotation, ituturo rin ang mga basic na soft skills tulad ng time management at online communication. Natin ay 4 na linggo, 20 days of training. At ang kaibahan po ng training, tuturuan po natin sila hindi lamang po ng IT skills, no? Ng data annotation, pati po soft skills. Kasi po, alam po naman natin ng mga ladies po natin ay madami po sa kanila hindi pa po nakapagtrabaho sa formal setting. Ayon naman sa Aboitiz Group, prioridad ng programa ang mga single parents, dating OFW, displaced workers at mga kababaihang may matinding pangangailangan sa kabuhayan. Doon po papasok yung future partnership natin with the local government units. Hopefully, they will be providing internet connectivity to these women. And then kapag sila naman po ay nakakuha na ng trabaho, no? Like for example, if they start earning 600 pesos a day out of their experience in doing Elevate AIDA, pwede na po silang magkaroon ng capacity to pay for their own internet.
Matapos ang pagsasanay, inaasang makakapasok ang mga graduate sa online work na may flexible na oras at kitang umaabot sa halos 700 pesos kada araw. Bukas ang programa sa mga kababaihang 18 anyos pataas na may basic English at may access sa internet o gadgets, kahit mga senior citizens ay binibigyan ng pagkakataon. Ella, inaasahang makakatulong ang Elevate AIDA program sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga kababaihan at sa mas malawak na digital development ng bansa. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inaprubahan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Mimaropa at Zamboanga Peninsula para sa mga minimum wage earners at domestic helpers o kasambahay. Sa Mimaropa, mula sa dating minimum wage na 410 hanggang 404 pesos, sa mga minimum wage earner, itataas sa 455 pesos ang arawang sahod simula January 1, 2026. Sa mga domestic helper o kasambahay, mula sa dating 6,500 na minimum na buwan ng sahod, ay itataas ito sa 7,000 pesos. Samantala, sa Zamboanga Peninsula, magkakaroon ng dalawang tranche ng dagdag sahod. Unang ipatutupad ang bahagi ng 50 pesos na dagdag sahod sa January 1, kung saan magiging 439 pesos ang minimum wage ng mga non-agriculture establishment, habang 426 pesos naman sa agriculture sector. Ang second tranche naman ay ipatutupad sa June 1, 2026, kung saan magiging 464 pesos na ang arawang sahod sa non-agriculture sector at 451 pesos naman sa agriculture sector. Kakasuhan na ngayong araw ang lalaking sangkot sa madugong pamamaril sa Bondi Beach. Patay na sa engkwentro ang ama, habang ang 24 na taong gulang na anak na suspect ay nagising na mula sa koma at kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa ospital. Ayon sa pulisya, patuloy pang iniimbestigahan ang insidente na ikinamatay ng 15 biktima na dumalo sa Jewish Hanukkah celebration at posibleng nag-ugat sa extremist ideology. Samantala, nagsimula na ang mga libing ng mga biktima habang nanawagan ang pamahalaan ng Australia ng pagkakaisa at mahigpit na aksyon laban sa anti-Semitism at karahasan. Ipinagbawal ng siyudad ng Denver, Colorado ang ekspansyon ng isang local airline na under contract sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE. Mayorya ng City Council ang bumoto upang ibasura ang kontrata ng Key Lime Air na nagkaroon ng 83 flights na konektado sa ICE noong September. Ayon sa syudad, bagamat hindi maaalis ang airlines sa mga paliparan ng Denver, hindi naman ito pinapayagan na mabigyan ng mas malaking operating space. Pinangangambahan naman ang posibleng pagharang ng Trump admin sa halos $90 million na federal grants sa Denver airports at ang posibleng immigration crackdown ng ICE sa syudad gaya ng isinagawa nito sa Los Angeles, Chicago at Washington, D.C. Naitala sa Namwon sa timog kanlurang bahagi ng South Korea ang bagong kaso ng highly pathogenic avian influenza ayon sa Ministry of Agriculture. Ito na ang ika-11 kaso ng infection na naitala ngayong season matapos matukoy sa isang broiler breeder farm ang sakit. Nagpadala ng response team ang mga otoridad upang higpitan ang seguridad sa farm, magsagawa ng culling at epidemiological investigation. Ipinag-utos din ang pagbabawal sa paglilipat ng mga livestock facilities at sasakyan mula sa karatig bayan ng Gurye, Goksong, Hadong at Hamyang upang mapigilan ang pagkalat ng bird flu. At sa atin pong na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 na nagsasabi, at nalalaman natin
na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. At inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.